Kayang gagawin natin para mapabuti yung ating nararamdaman? Minsan kasi sa dami ng ating mga problema o pagsubok na pinagdadaanan, parang napakabigat na magising, parang napakahirap tumayo sa kama, parang napakasakit na magpatuloy sa ating buhay. How can we be consoled? Bigyan ko po kayo ng payo, no? Bigyan ko kayo ng technique kung paano mapapabuti o mapapasaya itong iyong nararamdaman na malungkot. What you should do is to think more negatively. Parang taliwas yun dun sa ating nararamdaman. Father, negative na nga yung aking nararamdaman. Pagkatapos sasabihin mo, think more negatively. Hindi po, ganito po yan. Kasi pag nakita mo na meron pang ibang mas malala, mas grabe na nararanasan sa iyo, marirealize mo, makikita mo na napakaswerte mo pala. That not all of your experiences is not that all bad. Halimbawa po, anong mas grabe sa napakaraming pinagkakautangan? Anong mas masama na mararanasan mo? Hindi ba yung may sakit ka? Mas grabe yun. Okay lang kung wala kang pera Pero mas masama yung wala ka ng pera, may sakit ka pa. Amen? Ano po yung mas malala sa pagkakaroon ng sakit? Meron pang mas grabe doon. Yung mag-isa ka. Di po ba? May sakit ka na, wala kang kasama. May sakit ka, walang nag-aaruga sa'yo, walang nagkakalinga, walang nakakaalala sa'yo. Mas mahirap, mas masakit yun. Kailangan nating tandaan, there is something much worse than what we are experiencing right now. Ano yung nakakabigat? Ano yung nakakapagbigay ng hirap sa iyo? Yung pag-iisip na yung iyong nararanasan ay yung pinaka-worst, pinaka-masama. But that is not true. Wala pong katotohanan yun. Ikaw lang nag-iisip niyan. Kasi kung iisipin mo at kukumpara mo yung iyong sarili sa iba, meron pang mas malala, meron pang mas grabe, meron pang mas masama na may nararanasan kesa sa iyo. Stop thinking that what you are experiencing is the worst. Kaya nga, sabi ko po, think more negatively. Ang tawag po dito is negative visualization. At ito din po yung pinapaalala ni Jesus sa atin. Sabi niya, tandaan nyo na nauna akong pinahirapan. Tandaan nyo, nauna akong kinamuhian ng ibang tao. Even if the world hates you, the world hated me first. Pinapaalala ng ating Panginoon. Nasasaktan ka, nahihirapan ka, alalahanin mo, nauna akong nasaktan, nauna akong nahirapan, mas masakit pa, mas mahirap pa, dyan sa iyong nararanasan, dyan sa iyong nararamdaman. At pag naalala natin si Jesus, kung paano niya dinala itong lahat ng paghihirap at sakit, lulubag ang ating kalooban. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. We will be consoled. At baka pa nga mapahiya tayo Kasi katakot-takot na sakit, hirap ang kanyang naranasan. Pero narinig po ba natin siya nagreklamo? Nakita po ba natin siya na sumuko? Ikumpara mo yung iyong problema at sakit dun sa sakit at pagdurusa ni Jesus na walang imik, tahimik at tapat niyang dinala. Ikaw, ano yung mga problema mo? Na agad-agad nagrereklamo ka, agad-agad sumusuko ka, agad-agad sinisisi mo ang Diyos, agad-agad nawawalan ka na ng pananampalataya. No. If you feel bad, if you see that your life is not going as you plan, compare your life to Jesus. Compare your problem to the pain and suffering of Jesus. Think more negatively. Napakahalaga pong tandaan natin yun. Hindi ka papabayaan ng Diyos na maghirap kung hindi ka niya bibigyan ng lakas. Kung paano sa pag-aaral, hindi naman ipapasa ng school yung bata na magtuloy ng college kung alam niya hindi siya nakaprepare. Di po ba? Bibigyan niya ng diploma, magmo-moving up yan kasi alam niya handa na siya. Pag dumarami yung iyong mga problemang nararanasan, isa lang ibig sabihin nun, hinahanda ka rin ng Diyos makatanggap ng mas maraming grasya.